Love you, pare. Bibo! Bibo! Yes, pre, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping dating manloloko, ngayon nagmamahal ng totoo. Ito yung patunay sa kasabihan na guilty man ang salarin, nagbabago rin. Di nga! Di kami basta-basta naniniwala. Naku, sinabi mo na yan dati na, ikaw lang ang mahal ko. Ikaw lang ang gusto kong makasama habang buhay. Sayo lang itong pag-ibig at puso ko. Iaalay ko sa'yo ng buong-buo. Nek-nek mo. Paano naman kami nakakasigurado na this time around talagang hindi ka na magloloko at talagang stick to one ka na dyan sa taong kasalukuyang jowa or asawa mo? Diba? Sa dinami-dami pa naman ang pagkakataon na nagloko ka, na ginawa mong laro-laro ang pag-ibig, masisisi mo ba kami na magduda sa'yo kung this time around tataas ang kilay namin dahil sinasabi mong seryoso ka nang nagmamahal? Diba? Kaya minsan itong mga ganitong klase ng tao, yung mga alam mong babaero, alam mong lalakero, alam mong hindi matino ang pananaw or ang kaisipan pagdating sa pagmamahal, minsan talaga hindi mo mawawala sa kanila yung trust issue no? Ito yung mga dahilan kung bakit may mga tao na grabe na lang mag-overthink, grabe na lang yung trust issue sa kahit sino dahil kasalanan nila, diba? Yung mga manlolokong yan. So, maaalis mo ba kung magdududa pa rin kami sa ngayon? Hindi, 'di ba? Pero kung sasabihin mo sa amin na nagbago ka na talaga, stick to one ka na, wala ka nang hahanapin pang iba dahil nakilala mo na yung talagang magpapatino sa'yo or nagpatino sa'yo, anong nakain mo? Anong pinakain sa'yo ng taong yan? Siguro naman natikman mo na yung pinakamasarap na pechay. O naman kaya ang pinakamalinamnam na talong. Diba? Meaning, napakain ka na niya ng masarap na pagkain. Diba sabi nga nila, a way to a man's heart is through his stomach. So baka naman nakatikim na siya ng mga healthy na luto, diba? Masasarap na pagkain. O hindi naman kaya healthy na relationship kaya nagbago na siya. Ikaw ha, sige na nga, bibigyan kita ng benefit of the doubt. Sabihin na natin na loloko-loko ka man, pero noon yun. Parte na nakalipas mo yun. Parte na nakaraan mo yun. Okay, go. Give ko na yan sa'yo. Kwento mo yan ikaw ay mabuti dyan. Pero diba, malay mo naman din, no? Ikaw, yes, pre, na may duda ngayon or merong trust issues ng mga tao or kahit sa kanino, no, na lumalapit sa'yo at nag-aalok ng pag-ibig nila, ng pagmamahal sila, pero natatakot ka kasi iniisip mo na, pare-parehas lang yan. Mangloloko yan, kilala ko yan Marami na naging ex yan, palit-palitan lang yung jowa niyan, hindi nagtatagal ng isang buwan. Pero malay mo naman, diba, sa'yo mismo magbago yung tao. But disclaimer, malay mo. Baka naman jowain mo yan tapos sabihin mo, Biboy, niloko ko. Sabi mo kasi sa akin siya magbabago. Walang warranty yung sinabi ko. Wala kang resibo, hindi recorded to. Diba? So, gusto ko lang naman sabihin dito is kapag magmamahal tayo, make sure that we give our 100% best. Diba? Make sure na magiging loyal ka sa taong ito. Na mamahalin mo siya ng seryoso at ng totoo, nang walang halong biro, walang halong laro-laro. Kasi ang pagmamahal kahit kailan, yes friend, dapat hindi yan pinaglalaroan. Pero kung this time sinasabi mo nga na sige, nagsisi ka na, nakahanap ka na ng katapat mo, okay, good for you. I'm happy for you. I am genuinely happy for you. Kung yan yung estado ng kaisipan mo ngayon at ng love life mo ngayon, proud ako sa'yo. Kasi nalampasan mo na yung phase ng buhay mo kung saan parang hindi mo sineseryoso ang pagmamahal. Na para bang tinatrato mo lang to na isang bagay na pwede mong gamitin at itapon na lang basta-basta. Isang bagay na disposable.
Kasi hindi naman ganun ang pagmamahal, hindi ganun ang pag-ibig. Hindi ito pwedeng pasukin mo lang basta-basta tapos kapag na-bored ka, lalabas ka na. Love is a commitment. Love is giving your all. Kapag nagmamahal ka, dapat sigurado ka. Pupusta ka, pero dapat ibibigay mo lahat. Kaya dapat sigurado ka. Sabihin na natin na ang usaping ito ay patunay sa ating lahat. O ikaw, kung nakikinig ka man ngayon na alam mong dati kang manloloko, dati kang sira-sira ulo sa pagmamahal, pero ngayon nagbago ka na dahil nakilala mo na yung asawa mo, 'di ba? Nagkapamilya ka na, nagkaanak ka na. Again, I'm happy for you. And ikaw ang patunay na pwede namang magbago ang tao. Kumbaga, hindi laging definisyon ng katauhan natin yung mga nakaraan. Na kung dati lolo-loko-loko siya, ano daw? Na kung dati lolo-loko siya, meron palang pag-asa. Nung nakapag-asawa na siya, 'di ba? So, this is also a reminder na nasa iyo ang choice. Nasa palad mo yung pagbabago ng magiging takbo ng utak mo. May choice ka. Hindi pwedeng sabihin na, wala, pinanganak akong ganito eh. Pinanganak akong manloloko, mamamatay akong manloloko. Hindi. May choice ka. At wag mo nang hintayin na dumating pa yung taong magpaparealize sa'yo ng totoo. Kasi as early as now, siguro ako na yun. Ako na yung magtutok-tok dyan sa kokote mo na sa pagmamahal dapat laging seryoso. Wag mo nang hintayin na magsisi ka. Kung kailan makikilala mo na yung taong mamahalin mo ng sobra. Diba kasi mahirap yan. Maaaring yung ginagawa mo ng paulit-ulit na nagpapaiyak ka ng kung sino-sino kasi niloloko mo. What if ikaw naman yung dumating sa point na ikaw yung nagmahal ng totoo tapos ikaw naman yung niloko? Maybe you'll understand. Maybe you'll know the pain. Siguro mararamdaman mo rin yung panghihinayang sa binigay na effort, sa binigay na oras, sa taong pinaglaruan ka lang. Nakakalungkot isipin, no, na kinailangan mong maging manloloko, but still again, ang mahalaga nalampasan mo na siya. So para sa ibang nakikinig dyan, o yung mga kasalukuyan nagloloko-loko pa, magbago na ha, utang na loob. Hindi na tayo grade 3, hindi na tayo grade 6. Diba? Kompleto na nga buhok sa katawan eh. Nagdi-deodorant na nga, diba? Manong ayusin ang takbo ng utak. Imagine nandiyan na sa harapan mo yung tao or yung tsansa, yung pag-asa na magmamahal ka ng totoo at mamahalin ka rin pabalik ng seryoso. Yung tao na posibleng makasama mo na sa loob ng buong buhay mo. Tapos anong ginawa mo? Paglalaroan mo lang? O sige na nga, hindi na nga po galit si B-Boy. Nagbago na nga po. O sige na, nagbago ka na. Congratulations sa'yo, palakpakan. Gusto mo? Charot. O, diba? Kaya again, sa mga yes pre natin na kasalukuyang nasa estado ng pagiging manloloko, alam ko naman na hindi kayo aminado. Oo, sana magbago kayo. Nung may pag-asa pa po kayo, tularan ninyo yung mga yes pre natin na takot na sa asawa. Nakahanap ng katapat nila yung onting sipat sa ibang babae. Nako, atake. Diba? Marami akong kakilalang ganyan. Yung mga noon, nung kabataan nila. Grabe, ang yabang ng kwento. Uy, B-Boy, alam mo ba nung kabataan ko, ang dami kong chicks, ang dami kong nakikilala kahit sino. Buwan-buwan, iba-iba yung shota ko. Pero nung nakilala ko yung misis ko, wala. Taas kamay ako. Wala. Lumambot yung kamao ko. Sa kanya lang talaga yung embutido ko. Diba? Ganun dapat. Loyalty is key.
Kung hindi ka sigurado sa taong yun, bakit mo lalandiin? Ano, titikman mo lang? Huwag ganon. Diba? Kung interesado ka sa isang tao, siguraduhin mo muna sa sarili mo dahil responsibilidad mo yan eh. Ikaw ang nakakaramdam yan, ikaw ang nakakaalam. Kung talaga bang gusto mo siya, or gusto mo lang siya, hindi mo siya mahal. Diba? Magkaiba pa rin yun eh. Kasi kung talagang mahal mo siya, hindi mo siya lalaruin. Iingatan mo siya. Sabi nga nila, no, may kasabihan na kapag pumunta ka sa isang garden, kapag nakakita ka ng isang magandang bulaklak, kung gusto mo siya, pipitasin mo siya. At pag pinitas mo siya, mawawalan siya ng buhay. Pero pag mahal mo yung bulaklak na nakita mo, hahayaan mo lang siyang tumubo pa at mamulaklak pa. Yan. Sabing gano'n ni B-Boy. Ay nako, so bottom line ng ating usapan ngayong gabi mga yes friend, na tayo ay binigyan ng biyaya ng pagmamahal. No, hindi po ito nauubos. Patuloy po ang daloy nito sa ating mga puso. Habang may buhay tayo, meron tayong kakayahang magmahal, hindi nawawala ito. Lagi natin siyang nararamdaman sa puso natin. Kaya sana wag nating sayangin. 'Di ba? Ibigay natin sa taong nararapat at tumanggap tayo ng pagmamahal ng iba at bigyan natin yun ng pag-iingat. Yes! Sabing ganun na naman ni B-Boy. Nakakainis. Ay nako, well anyways mga yes friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling nyo po ang BB nyo sa radyo. Ako po ang DJ na mabilis bumayo ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. Bibo, magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Solid. Good night, BB. At para sa ating susunod na kanta, eto na ang aking paalala na kapag ginawa kita, dapat mo kong seryosohin dahil minsan lang kitang iibigin. Yes. Yes friend, here's Regine Velasquez para sa awiting Minsan Lang Kitang Iibigin. Enjoy! Oras natin, 11:41.